Hi guys! Share ko lang din po about dun sa anak ko may epilepsy. Ah, Nung baby pa siya, mga na-experience namin na hindi namin akalain na may epilepsy. Yun nga po, hindi namin akalain na may epilepsy siya nung mga time na yun, nung baby pa siya. So, nung time na yun, napapansin ko yung parang pag natutulog siya, syempre baby minsan may gumaganong yung mata, tapos natulog, ganyan. Hindi ko alam na may mga time pala na hindi yung maganda, yung natutulog ka, parang, di ba natural naman minsan nagugulat, nagugulat yung baby. Kala ko nananaginip lang. Tapos, may time na pag, isang beses na sumigaw siya na tulog kami. Tapos, ang sigaw niya yung nakakatakot talaga. Akala mo nasapian siya ng bad spirit. Sign din pala yun. Tapos, yung hallucination, yung nakakita ng mga mumu. Nung 1 year old siya hanggang mag 2 years old. So, ayaw niya magpapatay ng ilaw kasi nakakita siya ng mga something na hindi natin nakikita. Akala ko may bad spirit sa bahay. Tapos yun, hindi na siya nakakatulog ng maayos sa gabi. So kapag umaga, pinapatulog ko siya kasi puyat siya pero hindi pa rin. Tapos bigla na lang siyang lumalambot yung tuhod. Akala ko dahil lang sa late development. Kasi yung isang pedyo nagsabi, natural lang yan. Kasi hindi pa siya masyadong nakakalakad. So 2 years old siya nakalakad nun. Pala, may something na. Pero hindi kasi siya yung nangingisay kaya hindi ko akalain na iba pala yung seizure na nangyayari sa ibang epileptic na bata or person. Natutulala, ganun po. So, yun guys, kapag ganun, huwag tayong maniniwala sa mga sabi na ay, natural lang yan, ganyan. Kung alam talaga ninyo, may doubt kayo na may something, pa-check up po. Kasi ako, parang may doubt na ako, pero kasi nung pandemic, tsaka dito, bago lang kami dito sa 13. Dati kasi, hindi pa ganun kaganda yung established dito sa 13. Wala pa nga neuro doon sa public. Wala rin naman kaming budget. Hanggang ngayon nga po, wala pa yung therapy. Isang beses lang yun. 2 beses lang nakapag-therapy sa speech. Kasi walang slot sa PGHP. Kaya, ayun. Sana makalikon na na makapag-speech tsaka occupational siya. Medyo malabo pa ngayon yung vlog ko. Pero, try ko sunod na pag may mga question po kayo at about sa experience po namin, try po namin sagutin para at least medyo madagdagan kung ano rin sinabi sa amin ng development pedya, sinabi ng pedya, ng speech therapy na nakausap din namin, mai-share po. Salamat!